What's up, NCNs? Isang makulay, masaya at puno ng pagmamahal na araw sa inyong lahat. Sumayin nyo ang kagandahan. At sumain nyo rin. It's a good Saturday ulit sa inyo at live na naman tayo para sa isang masayang chikahan. Yes! Welcome sa inyong paboritong tambayan ng kwentuhan at tawanan dito lamang sa Minter Talks! So shout out sa ating mga live viewers, especially kay President Tomas Bautista. Shout out po sa inyong lahat and shout out din po sa ating Board of Directors na headed by Attorney Edmar C. Cabucana na nag-birthday lang kahapon. Happy Yes. birthday po! So shout out din sa mga department officers, school organizations, and the Intelligencers the Minter. Especially kay Madam Juna. And sa ating Editor-in-Chief na si Raymond Iglesias. Yes. At dahil espesyal ang episode natin ngayong araw, Happy Pride Month sa lahat ng Happy miyembro Pride ng Month. LGBTQIA+ community at sa lahat ng sumusuporta sa pagmamahal, respeto at pagkakapantay-pantay. So ngayong Pride Month, kamusta ka naman? Okay lang. Sarap pa rin. Sarap, Ano, may masikip mga- pa din. May mga sinalihan ka ba na activities ngayong month? Actually, oo. Like, ngayon, mag-celebrate ang Santiago ng Pride Month. Yes. Yes, hintayin nyo na lang kung nasaan ako. Hanapin nyo. Okay, so partner, ngayong Pride Month, feeling ko bagay na bagay ang episode na to, no? Yes. So, Kasi- bakit naman? Yes, kasi ang daming kulay at hindi lang sa rainbow, pati sa personality ng mga bisita natin mamaya. Ay, oo. Promise, hindi lang beauty ang dala nila. May talent, confidence, advocacy, at higit sa lahat, may kwento. Kaya naman, Encinians, kung gusto ninyo ng kwentuhan, Tawanan, konting bardagulan, at maraming inspirasyon. wag na wag kayong aalis. Dahil ngayong episode, mas magiging makulay, mas magiging masaya, at mas magiging bongga ang ating usapan. At makikilala natin ang ilan sa mga proud members ng LGBTQIA+ community ng Northeastern College na siya rin candidates ng inaabangang Bini Queen 2026 at ang ating mga queens na nanalo sa Pride 2026 na ginanap kamakailan sa Centro Mall at together with our reigning queen and Encinians. Pero bago natin sila makasama, balikan muna natin kung bakit mahalagang ipinagdiriwang ang Pride Month. Mga Encinians, ito ang ating espesyal na video presentation. Bawat tao ay may makulay na kwento na hindi nakikita. Mga kwentong hinubog ng mga pagsubok, katatagan, at pag-asang magpatuloy. Ngayong Pride Month, ating bibigyang puwang bawat tinig, bawat kulay na nagsisilbing inspirasyon at nagpapaalala na ang tunay na tapang ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Ako si Hesha Uy at ito ang bagong segment ng Winter Talks. Inspiring Stories. Pride Month Special Episode. When I was young at the age of 7, I felt like I'm different to other people. Instead of liking some male clothes, I like to wear some female clothes. And I like to play with the girls rather than the boys. So that in my past ages, I feel like yes, I'm different to other people. Mas pinipili ko na magsuot ng pambabae kaysa panlalaki. Mas gusto kong kalaro ang mga babae kaysa sa lalaki. At doon yung unang araw na na-feel ko na hindi ako straight na lalaki. Doon ko na-feel kung ano ba talaga yung gusto kong ipakita sa mundo at kung ano yung gusto kong ipakita sa mga tao. Unang naramdaman ko na iba ako sa lipunan since I am 4 years old. Kasama ko yung kuya kong nag-aaral nung kinder kami, and then my father asked us kung anong gusto nga ba naming pangtakip sa init habang nag-aaral kami. And that time is during summer. And my kuya, sabi niya, "Pa, ang gusto ko, sombrero." And sabi ko sa papa ko, "Ako papa, is payong." And that time, na-realize ko na iba ako sa lipunan. At ang papa ko, ang naramdaman ko is siya ang unang tatanggap sa akin. Because after that,
pag uwi ko sa bahay namin, andun ang yung payong at suot na ng kuya ko yung sombrero. Bata pa lang kasi ako, hindi ko kasi alam yung tawag dun eh. Basta, ang alam ko lang, iba yung tinitibok ng puso ko. Iba yung pinapanood ko, iba yung gusto ko kaysa sa mga kasama kong lalaki. So, doon, na-realize ko na iba ako sa kanila. Then hindi ko gusto ng babae, ayoko sila kasama. Parang ganun. Parang gusto ko lalaki, mas ano ako sa kanila, mas gusto ko silang kasama. Tapos yun, hanggat sa nagkakaroon ako ng feelings, ganun. Kasi nung bata po ako, akala ko kasi kapag gusto mong maging or gusto mong maging magaling sumayaw pero lalaki ka, bakla ka dapat. So doon po nagkaroon ng concept yung pagiging bakla ko na gusto ko po kasing maging magaling sumayaw and idolo ko po kasi yung kuya ko na also part of an LGBT. And doon po nag-start yung kwento ko na ganito po, yung hindi pangkaraniwang lalaki, pero ayos lang po sa lipon. Grade 1 to grade 6, lahat sa akin bago lahat. Haircut, mapalakad, Nung nagsimula lang ako nung mga senior high ako, way back grade 9, junior high school. Doon ako nagbago, doon ako nag-transform, then tapos yun, doon ako nag-start. Then pagka tapos ko ng senior high school, yun na, nag-cross-dress na ako, yun. Andun na lahat. Since we are part of LGBT community, nahihirapan tayo na tanggapin ang ating sarili just because natatakot tayo na husgahan tayo ng ibang tao. Natatakot tayo, yung mga magulang natin is kutsain ng mga kanilang kaibigan na pare, mare, yung anak mo ay bakla. Yun yung part na na-realize ko sa sarili ko na natatakot akong tanggapin ko ang sarili ko. Baka kasi laitin ako, i-discriminate yung mga magulang ko just because sa aking kasarian. But then again, na-prove ko sa sarili ko na hindi pala yun yung totoong ikinatatakot ko sa sarili ko. Dapat, as a LGBT community, wala dapat kami kinatatakutan. Dapat laban lang ng laban at wala tayong dapat pakialam sa kung ano mang sasabihin ng ibang tao sa atin. Well, as we all know that discrimination is one of the most ongoing issue not only here in the Philippines but across the globe. That is why I'm still here standing in front of so many people as a diverse representation of someone who can give the knowledge about SOGSD rights. It is because discrimination is spreading here in our community. So that being here in front of the other people, showing up and giving them an insight about SOGSD rights, this is a big privilege for us to to share to the people what our purpose in life at kung ano nga ba talaga yung mga maiaambag pa namin sa lipunan. Dahil bilang isang bakla ay hindi kasalanan. Ito ay isang parte ng ating kasaysayan na dapat nating iangat at dapat nating i-uplift at hindi natin ibaba. Dahil ang pagiging bakla ay isang mahalagang parte ng buhay at mahalagang parte ng lipunan na kung saan kaming mga bakla or parte ng LGBT community ang nag-aangat sa ating lipunan. Parang gusto ko pong ipangako sa sarili ko na hindi ko man po maibigay sa pamilya ko yung gusto nilang makamit ko na bilang desired as considered a man or a man is dun po mapasok yung misconception ng ibang tao na kapag bakla po kasi dapat po, di ba, nakasuot ka ng mga pangbabae, mahaba buhok mo, ganyan. Dahil dun po sa bully, napanghinaan po ako ng loob na sana kagaya rin po nila kung normal na lalaki na nangangarap ng masayang pamilya in the future. Hindi maiiwasan yung mabuli ka kasi andito tayo sa dito tayo sa Pilipinas. Maraming nabubuli, kagaya ko, na nasa ganitong community. I think wala naman akong pinagsisisihan sa kung ano at sino man ako ngayon. Dahil unang-una sa lahat, hindi ko to pinili. Hindi namin ito choice. Well, definitely, as I said,
when I was young at the age of 7, there's nothing na para baguhin pa yung sarili ko. Because I proved to myself so many times na yes, ako ito, wala na akong dapat pang baguhin. Nagawa ko yung role ko, ipinakita ko sa mga tao kung gaano kabuti ang puso ko. And there's nothing wrong to prove, and there's nothing more to prove to the people kung sino talaga ako. Kung sino yung mga naniniwala sa akin, andyan lang sila. Pero kung yung mga taong hindi ako tanggap at hindi naniniwala sa akin, nahayaan ko sila because this is me. Tinanggap ko na yung sarili ko noon pa lang. So, wala nang pagkakataon para baguhin yung sarili ko. Kasi, when I was young, tanggap ko na talaga siya. Tapos, sinuportahan naman ako ng parents ko. So, walang reason para baguhin ko pa. No. Ito ako, gusto ko to at dito ako masaya. Recently, yung pagiging buhay kabataang leader. Purpose ko lang naman po is to serve my fellow community, my fellow youth. Pero as much as yung kagustuhan mo lang po sanang tulungan sila, is iba po yung balik nila na kasi bakla ka, ganyan, mahina ka, ganyan po. Is parang nawawalang alam po yung ang purpose mo or yung kakayahan mong tulungan sana sila. Pero from the point na sila pa po yung nagiging dahilan para mag-down sa'yo, is yun po yung mahirap na part. Yung sila na po sana dapat yung maging instrumento mo na gawin pang mas maayos, ganyan. Is yun pa po, sila pa po yung nagiging dahilan na dahil dun po sa hindi paniniwala dun sa kakayahan mo po. Gusto kong mag-cross-dress noon, pero yung principal namin is parang hindi pa siya ready na mag-cross-dress kami mga gay, mga ganon. Yun, kaya nung grade 12 ako, pinorso ko na mag-cross-dress ako sa school namin. Like, kinausap ko yung mga ibang teacher ko, mga ibang subject teacher ko na magiganto ko, ganyan. Sige, go lang. They support me to wear that. Yun. That is the reason why I am still proving to the world or to our community that being part of the LGBTQIA+ community is not a sin. We are here. We are giving inspiration to those people na hindi natin kailangan na maging bias sa sarili natin para ipakita sa kanila kung paano nila tayo tanggapin. Bagkus i-show natin sa kanila kung ano ba talaga yung totoong kailangan natin gawin para maibigay sa mga tao or para sa ating komunidad. Dahil bilang parte ng LGBTQIA+ community ay masakit. Kasi maraming tao ang tingin sa amin is hindi kami parte ng lipunan. Maraming tingin sa amin, salot lang kami, wala kaming maiaambag. But the real meaning, kaya merong LGBTQIA+ community to uplift the people, to uplift kung ano ba yung mga magagawa pa ng parte naming mga LGBTQIA+ para sa mga tao. We always prove to the world that whether they like it or not, take it or leave it, we are here in the modern world, standing that we are a human being also. As I grew up in poverty and lack of resources, I had to work hard to support my own bills and education. And I think as a LGBT, hindi naman siya required. Parang gusto ko lang kasi pinili ko maging LGBT, so pinili ko na supportahan yung sarili ko. Hindi naman siya kailangan, kahit may parents ka naman. Ginusto ko lang na gawin siya sa sarili ko para may papatunayan ko na naging LGBT ako, na kaya ko. May kuya po. My kuya is also part of an LGBT and he's one of my salbavida, my lifesaver po. He reminds me na as much as wala po akong ginagawang masama and ginagawa ko po yung best ko, wala pong mali kahit bakla ka or kahit sino ka pa. Kaya po, as an desire, as a gay and considered as a man pa rin naman, as a youth leader din po, I'm advocating breaking the stereotypes about the misconception towards the existence of my beloved community, which is the LGBT. Yung mga nakasama ko, yung mga friends ko na part din ng LGBT. Then, parang hindi lang kasi ako nag-iisang nagsuot ng ganon. Sabay-sabay kami nagsuot. Kaya, sama-sama kaming lumaban na kaya namin tong ilakad. One of my biggest strength here hanggang ngayon na nabubuhay ako is my family. Because sila yung unang tumanggap sa akin at sila yung unang yumakap kung sino ba talaga ako.
at kung sino ba talaga si Zoe na nandito sa lipunan natin. Despite of those criticism, despite of those challenges, despite of those discrimination, my family is there. Ay syempre yung mga magulang ko. Magulang ko na kung saan tumanggap sa akin ng buo, nagmahal kung sino at anuman ako sa harap ninyo. Kaya ngayon, nandito ako, pinagpapatuloy ko ang aking pag-aaral upang bigyan ng sukli ng lahat ng mga paghihirap ng mga magulang ko. And yun lang ang tanging paraan para maibalik ko lahat ng mga iyon. Pumasok po yung time na natanggap ko po talaga yung sarili ko nung pumasok po ako sa buhay paninilbihan or being a youth leader po. Through the help of our city mayor po. Dahil po sa local youth development office, ganyan. Nagkaroon po kasi ng mga youth-led or youth camp, ganyan. Which is, marami po nakasalimuhang mga iba't ibang leader na kagaya ko po. So, doon ko po naranasan yung buhay na ang pagiging leader na wala pong kinalaman yung kasarian po doon. As much as natututo ka pong ilugar yung sarili mo, natututo ka pong kilalanin kung sino ka, wala pong dapat ikahiya doon. To share my legacy, which is I will advocating for sustainable environment through recycling to support education for how many years, and that is something that I will be proud of because my advocacy is focusing on what we can do in our mother nature while pursuing our education here in our community, so that hindi lang yung tao ang makikinabang, pagkos makikinabang yung ating kalikasan sa ating ginagawa. And that is something that I would be proud of kasi nagawa ko siya and still magagawa pa siya ng ibang tao kung may pagpapatuloy pa yung advokasiyang ito. Yeah, as a part of LGBT community, ang proudest moment ko is yung malapit na akong graduate. Na ako lang ang nagpapaaral sa sarili ko. Hindi kami yung tipo na hihingi kami ng pera para pangtustos sa school, sa magulang namin. Kasi pinayagan na nga kaming maging ganito. Then, alam mo yun, hindi naman sinasabi ng magulang namin na hindi namin kayo kayang paaralin. Hindi namin kayo kayang ipag-aralin ng kolehiyo, mga ganyan. Pero kami na LGBT community, nahihiya kami na humingi. Kaya ngayon, patapos na ako sa pag-aaral ko, ito ang pinaka-proudest moment ko na sa tulong din ninyo sa paghihirap ko at pagtanggap nyo sa akin, andito ako malapit na matapos. At ito ang regalo ko sa inyo bilang pagtanggap sa akin, kung sino at ano man ako. Hanggang ngayon, LGBT pa rin ako na hindi ako sumuko, na hindi ko pinakinggan yung mga nasa paligid na maglalaki ka na lang, gano'n. So, nakaka-proud lang na sa maraming taong humuhusga sa'yo, nanatili ka bilang ikaw, nanatili ka bilang LGBT. So, as a LGBT, nakaka-proud yun kasi maraming mga part ng LGBT na natatakot, maraming part ng LGBT na hindi pa rin nag-out kasi nga dahil sa lipunan. Siguro may family. Yes. Kasi hindi lahat ng bakla tanggap ng pamilya. And yun po yung isang mahalagang bagay na chine-charge ko sa akin. Kasi since day one, kahit po namulat ako sa hindi pangkaraniwang lipunan, kahit po maraming mga bully, ganyan, sila po yung unang naniwala sa akin. Sila po yung unang nagpapalakas ng loob ko. Sila po yung unang kumilala sa akin. And sila po yung naging kakampi ko hanggang doon. Nagbigay sa akin ng lakas is my mother kasi sinuportahan niya ako sa lahat. Lahat sa paggaganyan ko, sa paglaladlad ko, lahat. Sinuportahan niya ako. Siya yung lakas ko. Kasi kung wala siya, parang wala ako dito ngayon. Kung makakausap ko yung younger version ng sarili ko, despite of this judgmental environment, sasabihin ko sa sarili ko is magpakatatag ka lang. Dahil sa paglaki mo, maraming diskriminasyon, maraming panglalait na matatamo mo pagdating ng araw.
So yun nga, gusto kong i-congratulate yung younger version ko kasi nga nagpatuloy siya, hindi niya pinakinggan yung lipunan. So hanggang ngayon, ito ako nakatayo sa inyong harapan as LGBT. Hindi siya natinag sa mga panlalait ng iba, hindi siya natakot, hindi niya pinakinggan yung iba na maglalaki ka na lang, ganun. I would like to say that I'm sorry first for being like this, for being in the position of being discriminated by our community. My message for her is that I hope I make you proud. I hope that despite of those criticism, discrimination, still I make you proud because I did my job in so many years. And I know to myself and I know to my younger self na proud siya sa akin. It is because hindi ko to ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko to para maging proud yung batang ako sa sarili ko kung ano ba yung mga naabot ko ngayon. Kung makakausap ko yung sarili ko, yung batang ako, I could say na ang dating bilad sa arawan at sa initan, ngayon isa ng kabataan na naglilingkod sa kapwa kabataan. Ang masasabi ko lang to him is malayo na tayo, walang nagbago, and mahal ko kayo. Itaas nila yung sarili nila dahil kaya nilang ipakita sa mga tao na kaya din nilang ibigay kung ano ba yung mga kailangan pa nilang ibigay sa mga tao para matanggap sila. I would like to say that go lang ng go, laban lang ng laban. It is because in a world that's full of discrimination and criticism, still fight. Because hindi lang iisang araw, marami pang araw at marami pang araw na darating para tanggapin ka ng lipunan. Take your time. At pagdating ng araw, just like a butterfly, lilipad at lilipad ka rin at makikita mo ang tunay na ganda ng mundo. Bawat kulay ng bahaghari ay may kwento. Kwento ng takot, pagtanggap, pag-asa at tagumpay. At sa bawat kwentong ibinabahagi, mas lalo nating napapatunayan na ang pagiging totoo sa sarili ay isang anyo ng tapang. Muli, ako si Hesha Ul at ito ang Inspiring Stories, Pride Month special episode ng Winter Talks, kung saan ang bawat boses ay may kwento at ang bawat kwento ay may saysay. Grabe partner, nakaka-inspire talaga ang video na yon, no? Kita-kita lang na ang Pride Month ay hindi lang selebrasyon ng kulay, kundi selebrasyon ng katapangan, pagmamahal at pagiging totoo sa sarili. Yes, tama ka dyan, partner. At ngayong araw, hindi lang tayo magkukwentuhan tungkol sa Pride Month. Dahil makakasama natin ang mga taong tunay na nagbibigay kulay sa ating campus. Hindi lang sila confident, hindi lang sila talented, hindi lang sila magaganda. Yes, partner. Kundi sila rin ay mga estudyanteng may inspirasyon, may advokasya at handang ipakita ang tunay na kagandahan na nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Isa rin sila sa mga rumampa at rarampa sa mga pageants dito sa ating lungsod. Kaya naman, Encinians, ihanda na ang inyong mga puso dahil makikilala natin ang mga kandidatang hindi lamang rumarampa sa entablado, kundi rumarampa rin ng may layunin at inspirasyon. Please welcome the Encinian candidate for the Binibec Queen 2026 and the winner of Pride 2026. Together with our reigning queens, Queen Encinians. Wow, ang fresh ni Cleopatra, sis. Sa pato, ay, yung manager tapos yung mga sa Love and Swag. I-welcome natin sila, everyone. Okay guys, welcome naman natin ang ating mga queens. So bago natin kamustahin ang ating mga queens, ipapakilala muna nila ang kanilang Yes. mga sarili. So mag-start tayo kay manager. Yan. Kay Mami Cleopatra. Yeah. Say Encinian, I am Queen Marifos Ramil, and I am your Queen Encinian first runner-up. Good day, Encinian. My name is Andrea Regosera, your Queen Encinian second runner-up. Hi, people of Northeastern College. My name is Zoe Reyes, and I'm coming all the way from the home of the champion College of Hospitality Management, and I am recently crowned Queen Encinian Universe 2026. Hello everyone, this is MC Larde Omipig, or you can call me Mackenzie Larde Omipig, your Queen Encinian World.
Yes, ang ninipis nila, te. Nai-intimidate ako. Kahit ako So, kamusta naman kayo mga queens? Yes. Mag-start tayo kay... Okay. As for now, super grateful ako sa mga nangyayari sa buhay ko, especially today that we are celebrating Pride Month. Well, for me, as I crowned as Queen and Senior Universe, well, definitely there's a lot of responsibilities na ginagawa ko here in Northeastern College. Well, definitely kailangan ko siyang gampanan as your queen, and I need to be a good role model to those student here in Northeastern College, and I'm very thankful na naibalik ko ang corona ulit sa College of Hospitality Management, and I know that my department is very proud of me. Thank you. Currently, I'm grateful sa mga nangyayari sa buhay ko. As well as yung mga rackets, yung pag-support sa mga sisters po natin. So, yun. Well, thank you for asking. To be honest, I was diagnosed with severe depression recently, and I am feeling blessed right now that I overcome the challenges and circumstances that came into my life. And I was focusing right now into my study, which is fourth-year college in hospitality management. So, guys, share nyo naman sa amin paano yung preparations nyo for upcoming events and yung mga nasalihan nyo before. Ano yung mga preparations nyo? About the preparation, yung mga sabi-sabi, yung mga kung anong mga inay-inahin, yung ang tawag dito, bawal ipatong yung heels sa lamesa kasi bibigat, tapos yung asin sa mga gamit, and marami pang mga sabi-sabi, pero yung mga preparation is dapat be mindful. Kung sasali ka is dapat nakafocus lang yung utak mo dun sa pageant na yon. Yes. At meron din ako nasalihan sa Jones, yung yung mag-a-assist lang ako, pero sinalang ako kasi kulay yung candidates. Wala ko naging preparation doon kasi nga yung pahid ko. wala kinuha ko lang din sa mga inahinayan ko, tapos yung damit ko sa production, ginunting lang doon sa backstage yung mga design doon. So yung preparation ko doon is wala, ganun. Pero pag sasali ka ng pageant, be prepared para hindi ka iyak sa backstage kapag ka nalot-lot ka. Grabing preparation yun. On the spot yun. Yeah. Okay, we struggle a lot in preparing for a beauty pageant. During preparations, we need to become a physically fit so we can nail the swimsuit round, and we do a lot of passerella trainings, Q&A portions, to nail as well our Q&A. And to become a beauty queen, you need to be confident towards yourself, because that's the only thing to the power that can boost yourself. Yes. Tama siya. Of course, sasabi naman na siguro lahat nila ng mga preparations na mga so may idadagdag ko na lang, aside from being confidently beautiful, aside from being prepared, of course, we should always pray for the Lord, kasi of course siya naman talaga ang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin. So that is why we ask for His guidance para mabigyan tayo ng mga knowledge and something para at least prepared tayo sa pagsalang natin sa stage. Yes, tama. Well, for me, in so many years of joining beauty pageants, my very best preparation before I go to a certain pageant is that definitely I do some techniques na binigay ng mga iniinayans to prepare, and of course inaalagaan ko yung mental health ko para sumali sa mga pageants na sasalihan ko, because number one priority natin is yung health natin, kasi hindi naman tayo makasali sa isang pageant kung hindi maayos yung health natin, kung bugnutin tayo, nilalagnat tayo or whatsoever na nararamdaman natin, hindi natin kayang mag-perform sa entablado kung may nararamdaman tayong iba sa sarili natin. So first, kailangan nating i-priority yung health natin bago tayo sumali sa mga pageant. And of course, lagi tayong makinig sa mga advice ng mga HMUAs natin, mga assistant, kung ano ba yung mga dapat nating gawin or ano ba yung mga dapat nating i-prepare bago yung pageant. Kasi meron tama naman yung sinabi ni Miss Andrea na may mga bagay na hindi inaasahan, kasi minsan na-try ko din na sumali ng pageant na may nakalimutan na ganito,
nasiraan ako ng ganito, hindi ako prepared sa ganyan. So dapat kapag pupunta ka sa isang pageant, lalo kung hindi lang, kung dadayo ka, mas mahirap kasi kung dadayo ka sa isang pageant tas hindi ka ganun ka-prepare. So dapat, kung konti lang yung preparation mo, dapat maging matalino ka sa pagpili ng mga gamit mo, matalino ka sa pagpili ng magiging makeup artist mo, ganyan. Para kung sakaling dumating man yung mga time or yung panahon na may magkaroon ng problema, handa ka. So dapat naging handa ka sa mga bagay na hindi mo ina-expect na mangyayari. And of course, kailangan natin laging ipunta sa center si God. Because Yes. God is always there. God is always guiding us in every challenges and every battle that we na sinasalihan natin in life. So dapat lagi siya yung inuuna natin. Priority natin si God, lagi tayong mag-pray, lagi tayong humingi ng guidance sa Kanya sa lahat ng mga sasalihan natin or kanong gagawin natin sa life natin. And of course, isa sa pinaka-pinaghahandaan ko once I join in a beauty pageant, may Q&A. So, lagi akong nagpre-prepare ng matagal na panahon para gawan ng paraan para gumawa ng preparation about Q&A because if you're joining beauty pageant, one of the most challenging portion in the beauty pageant, of course, the Q&A portion. So kapag hindi ka nakasagot, may chance na hindi ka na makapasok. So kailangan mong i-priority yung Q&A mo para alam mo yung mga isasagot mo in the time ng pageant. Kasi may mga pageant minsan na hindi binibigay yung questions. Pero may mga pageant naman na mababait sila, generous sila, ibinibigay nila yung question the day ng pageant. Pero may karamihan sa sinalihan kong pageant this year and the past year, hindi talaga binibigay yung question. So kailangan mong maghanda sa mga Q&As mo kasi isa yun sa magiging bala mo para makapasok ka in the finalist. So yan. And this year I have so many preparation because I am joining Binibeki in Santiago City Yes, All-Star yes, yes. Edition. And so I'm representing Tanap B region, representing Barangay Nagasikan. And I just wanted, and I know that this is the perfect time to invite the people who's watching right Yes, now invite to them. support me in my journey, especially to those and especially my co-candidates. Please support them in this upcoming July 5 at Santiago City Hall Park as we conquer and as I conquer the Binibequin stage. And I hope that the people of Northeastern College will support me because this this journey it's not for this journey is not only for me. This journey is for those people who's believing in my who's believing in me. So I hope that Northeastern College supporting me in this battle, in this competition, because I am carrying not only my region but also the people of Northeastern College. So guys, I'm here today to invite all of you to please join and come to support our queens as we uplift the LGBTQIA+ community here in our city, because supporting LGBT community supporting us is very big platform for us to support us because we are the people here in our community giving the kindness, showing love to them. So please bigyan din natin ng Love and spot support. para itanggapin tayo ng lipunan. So dapat lahat tayo ay suportahan ng isa't isa. Yeah. Yes. So yan. So see you on July 5 at Santiago City Hall Park as we celebrate the Pride Month. Thank you. So tanungin natin, siya lang ang makaka-compete this year. So, anong message niyo sa kanya? Oh, my message to my queen sister is that you should. I hope the best for you, and I know that you can do it. You have the talent, you have the aura, you have everything that Santiago can have, and I wanted to congratulate you in advance, and I hope you're doing great. And see you, and then we'll watch over for you. Thank you. Bakit ako nag-thank you? Pasabog si Kardashian. Okay, so next, Andrea. Nasa backstage lang din naman ako. So, kung kailangan niya ng tulong, nandun ako. Kung sasabihin niya, Andrea, planchain mo. Planchain ko yung buhok niya. So, nandun lang ako sa backstage. Ang message ko lang is, galingan mo. Kasi,
nasa iyo na yung corona. Kukunin mo na lang. I-conquer mo na lang. Ang advice ko lang is improve your personality and the character, and congrats in advance. Yes. Of course, Bessie, alam mo naman na palagi ako sumusuporta sa'yo kahit saang pageant mo man yan. And of course, this July 5, andito kami ng mga friends mo na susuporta sa'yo. Sisigaw ng malakas para marinig mo, maramdaman mo, nandito palagi kami sa'yo tabi. And my advice for you is to always do your best because alam ko naman na you're Zoe Raiz. Alam ko naman na unforgettable ka. Hindi ka basta-basta matatalo. Kaya do your best and good luck. Ayun. Yes. So, ang gaganda ng mga message ng ating mga queens, no? Para sa ating Binibe Queen 2026, walang iba kundi si Queen Zoe. So, yung mga sinabi ng preparations kanina, hindi lang yun pang pageant, di ba? Magaganda yung sinasabi nila na they always put God in the center of their life. Kahit ano pa man yung... Yes, always God first, di ba? So, yung mga NCNs na nanonood sa atin dyan, I hope na may mga napupulot na agad kayong aral sa kung ano man po yung mga sinasabi ng ating queens ngayon. So guys, nag-join ba kayo sa laban ng laro ng lahi last Tuesday? Me ang naka-join because I was preparing for my pageant. Like sinabi ko kanina, I'm in the preparation. So, hindi ako nagkaroon ng time para makapunto or maka-join. But I'm support because yung laro ng lahi last Tuesday is for the LGBTQ+ community. And sinusupport ko naman siya, sinuportahan ko siya. Even though wala ako in that day, I know na nandun sila at ginawa nila yung mga dapat nilang gawin para ma-recognize the LGBTQ+ community here in our institution. Yes. Kayo, naka-join po kayo? I really want to join the event, but unfortunately, I failed to join. It is because I'm busy with my, with my something, and I don't wanna. It's personal. That's why. But overall, I'm really proud to who won the Laro ng Lahi, and congratulations to all the winners. Okay, so in case you've missed it, ating balikan ang mga ganap last Tuesday sa Laban Laro Lahi. Roll VTR. Chord Vibes Music. Wow! What a nice and colorful creative video na syempre presented by Yours truly, of course, Intelligencers The Minter. Kudos sa team. Kudos! Yes naman, pasabog yung mga palaro nun guys. Talagang pinakita ang unity ng mga NC niyan. Yes, kaya kung hindi po kayo nakasali nun, napanood nyo naman po, no? Magaganda. Yes. True partner, ngayon para mas makita ng ating mga viewers ang inyong mga talents, maglalaro tayo ngayon. Paso.
So, ang laro natin ay talakan lang. Yes, mahilig ba kayong makipagtalakan? Yes. So sa tingin po ninyo, sino po yung pinakamadaldal? Pinakamatalak. So, pansin naman natin kanina. Pinakatalak. Sino yung Si manager? pinakamatalak? Cleopatra itself. Yan, saktong-sakto kasi ang laro natin ngayon ay Debate. May pagka-debate siya, magbibigay kami ng mga salita tapos magbibigay kayo ng insight nyo as queen sa words na ibibigay namin sa inyo or mabubunot nyo. Yes, tama. So mga random words lang to. 30 seconds to deliver your speech. So makikita natin dito Ensignans kung gaano ka-talented at wise ang ating mga Ensignan queens. Yes. So ang unahin natin si Zoe ang sasabak sa Binibe Queen 2026. Okay, let's go. Yes, nasusundan Okay, naman partner. ni So, Mother Mariposa. Dito tayo bubunot. Bubunot lang po sila dito. Bubunot tayo dito. Sila na. Bubunot lang. Siya nang bubunot. Yes. Okay. Okay, ang word na nabunot ni Zoe ay masikip. Masikip. Okay. Guys, pa-ready ng timer natin. 30 seconds to deliver lang po your speech. Okay, timer, 30 seconds. Are you, okay na ba, Miss Zoe? Ready? Sasabak na sasabak. Okay, in 3, 2, 1, go. Masikip. So masikip word, I just wanted to relate masikip word in the situation of the LGBTQIA+ community, because in the world that often us to fit into single box, the LGBTQIA+ community boldly declared that we are also a human beings, because in this time of discrimination, a lot of people discriminate and criticize us. So binibigyan nila kami ng isang masikip na posisyon dito sa lipunan para i-discriminate, para i-criticize ng mga tao. So, behind of those criticism, we still stand tall for us to giving them a lot of support, love, and kindness to the people. Time's up. Palakpakan naman Okay. natin siya. Pasabog. Next naman natin si manager. Si manager, susunod tayo. Cleopatra, go. 30 seconds lang, queens. Choose your word. Akong tatalak. At ang nabunot ay I choose the word mainit. Word is mainit. So ready? Timer starts now. Naniniwala ako na mainit man ang ating mundong. ay isa pa. Go. Wala akong maano sa... Ito yung timer natin, guys. O di bang, iba naman? Hindi yun na. Yung Yung isang friend. Friend naman. Yes, ready. Timer starts now. Mainit. Mainit ang pagmamahal at suporta ng mga mamamayan dito sa NC sa pagtanggap nila sa atin dahil sa pagdiwang natin ng LGBTQIA+ month. And I think mainit, sobrang init, tumatagos sa ating buto. At nagpapasalamat po ako dahil mahal na mahal tayo ng mga tao at NC niyan dito. Naniniwala po ako na mainit kasi... 2, 1. And that's palakpakan naman natin. Tumagos talaga. Tumagos talaga. Tumagos sa buto. Okay, So, next. sino susunod? Sino? Ako na. Okay, si Miss Andrea. Yes. Ako talaga At ang nabunot na word ay Matigas. matigas. Para kikas. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Para sa mga taong matigas ang puso na hindi kami kayang tanggapin. So, ang masasabi ko lang is, ang tawag dito? Be accepted. Yes. Accept mo kami, accept niyo po kaming mga LGBTQIA+ community. Dahil isa rin po kaming person na may emotion na thank you. Hindi niya pinaakit sa time. Talagang kinat niya agad. Okay, so for our last but not the least. Of course, wala naman akong choice. Sige, ito na. Okay, at ang nabunot na word ay
Madilim. Madilim. Okay, yes, madilim. Your word is madilim. Timer starts now. Alam naman natin na as LGBTQIA+ community, dumaan tayo sa phase ng buhay natin kung saan madilim. Because we, LGBTQIA+ community, we experience bullying, discriminations, and that is, I think, madilim na part ng buhay natin. But that doesn't stop us for showing who we are to the world, for expressing ourselves, for inspiring others, and making difference in this society. Thank you so much. Grabe naman tong mga queens natin. Talaga namang apakahusay ng mga guests ngayon. No wonder kayang-kaya nilang sumali sa mga pageants. Yes, oo nga partner. Talagang na-appreciate ko rin yung mga nag-organize ng mga events na sinasalihan nila kasi nasa-showcase din nila yung talents, yung skills, at the Yes. same time, hindi lang yung kagandahan po ninyo. Yes, tama ka dyan, partner. In terms of gender sensitivity, nagdaos ng Gender and Development Seminar sa AVR nitong last Tuesday. Yes, na pinangunahan ni Ma'am Mickey Lazaro na Gender and Development Focal Person. Kaya balikan natin ang mga ganap last Tuesday. Roll VTR! So talaga namang napakaganda ng nangyaring Gender and Development Seminar nito nung last Tuesday. So napakita rin natin doon yung mga history and kung paano nga ba natin i-accept yung mga taong kasapi ng LGBTQIA+ community. So ngayon naman, tumako naman tayo para mas makilala natin ang ating mga queens. May mga set of questions lang po kami para sa inyo. Yes. So first question, ano naman yung mga nafe-feel nyo every time na may opportunity na isi-celebrate yung ganitong event as part of the LGBTQIA+ community? So sinong unahin natin? Ikaw na. Yan. Ako na? Sige, Sige. Yung mga opportunity sinaselebrate yung mga LGBTQIA+, siguro yung napipil namin na welcome kami sa mga city na yun. No, welcome kami the way na sineselebrate nila yung authenticity namin, yung pagiging yung diverse ng community. So thankful and then grateful na din po kami sa mga sineselebrate at ginugunita nila yung mga ganitong events po sa amin. Next, si manager. Si Ma'am Mariposa. Ma'am Mariposa. It is a huge opportunity for us to invite and to participate a LGBTQIA+ community as wait. Okay lang po. Tuloy lang. Being very emotional. Nagiging emotional Wait siya. lang na ano ako ti. Oh, wait lang kuya ha. Please lang. Wala akong maano. Ano ba? Wag ka tingin tumingin sa akin, ti. Sige, go. Okay, go. We are so happy and we are so grateful and blessed if we had an opportunity like this, an event to participate LGBTQIA+ member, because we are showcasing our talent, our uniqueness, our diverse, and our
Pwede bang last na lang ako, please? Okay, go. Balik ka. Okay, of course, we're very blessed to see na ang tawag dito may mga opportunity sa amin, sa member ng mga LGBTQIA+ community because as the LGBTQIA+ community, we are bringing diversity, creativity, and compassion in our community. That is why, while also being helping to build a society that is fair or mas accepting sa ating lahat. And I think as part of the LGBTQIA+ community, I am very thankful na may mga ganitong events and opportunities para at least mailabas namin ang ating kakayahan, ang ating mga skills at talento. Yes. Next, si Ms. Zoe. Okay, so for me, this is a very big platform for us, the part of the LGBTQIA+ community, because in this stage we can be able to uplift our advocacies, we can be able to uplift our role in this society. So it is a big platform for us to share to the people our stories in life and to inspire everyone. Because being a queen is not just all about on how will you present to the people your beautiful body, your beautiful face, but a true beauty queen is have a purpose in life, and you need to inspire everyone by your stories. Dahil hindi natin ginagawa to, hindi tayo sumasali sa isang competition ng wala lang. So kailangan nating maka-inspire ng tao, kailangan nating maibigay sa kanila yung mga inspirasyon na pwede pa nilang mapulot sa amin. So yun, this is a very big platform for us, and kudos to those people who's creating such event to empower the LGBTQIA+ community so that no one will left behind. Thank you. Yes. Exactly. Ka daw. Ikaw naman. Talaga ng akin. Okay, in this event, we are beyond grateful and thankful for this opportunity. The LGBT community is welcome and accepted by the community, and that's it. Yes. Ganun lang. Ang gaganda talaga ng mga sagot ng ating mga queens. So talagang they are very grateful kapag merong mga events na organized sa Nag-open mga ng doors Yes. para sa acceptance, diverse. mas nina-embrace nila kung sino nga ba ang mga tao sa loob ng community na to. So, maaari nyo bang i-share kung paano nyo unang naramdaman na parte kayo ng LGBTQIA+ community? Well, for me, when I was young, I definitely feel in myself that I am part of the LGBTQIA+ community because I just want to play some girl toys rather than baril-baril like truck ganyan. So mas na-feel ko siya na iba ako sa kanila. Dahil mas na-feel ko yung feminine side ko nung bata pa ako. So yun, doon ko unang na-feel na I'm no longer a straight man. I'm part of the LGBTQIA+, and I'm proud to myself that yes, na naging parte ako ng LGBTQIA+ community because I have the power to inspire everyone. Thank you. Okay, next. Si Ma'am Ma'am Mariposa. It is a real and natural story of mine. Since I was young, hindi ko na-feel na lalaki ako. Totoo ito. Dahil ang kasarian ko ay iba sa kung ano ang meron ako, kung ano ang nararamdaman ko. Dahil bata pa lamang ako, I was supported by my parents na hindi nila ako sinita, bakit ka bakla, bakit ka nagsusuot ng high heels, kabata-bata mo, bakit ka nagli-lipstick. They never judge me for who I am. That's why, you know what, hindi ko na-feel talaga na, ay, lalaki ako, ay, ganito ako. Babae na talaga yung tingin ko sa sarili ko noon pa man lang. And if people will question me of who I am, sasabihin ko na, babae ako, hindi dinidikta ng kung ano ang nasa dalawang hita ko kung sino ako. Kung meron man akong tooth or kung meron man akong tooth, ay hindi dinidikta kung sino ako kasi who you are is... Siya na nag-edit ng ano yun. Okay, go. Okay na yun. Okay. Una kong naramdaman yung yung identity ko is yung nagka-crush ako nung kinder ako. Di ba di ako nung
Doon ko na-realize na hindi pala ako lalaki. Nagkakasya ko sa ano. Natatandaan niyo po ba kung sino pa yun? Hindi na. Kasi lumipat na sila ng ano. Tsaka ako. Shoutout sa... Ano na siya? Mismo na? Mismo na? Hindi. Gusto mo siya. Feel ko talaga siya yung magiging kwan. Andito siya eh. Oo. Please welcome Please welcome Kenneth. Kenneth Pascual. Uy, geographer na. Okay. So, sa akin naman, kinder pa lang ako, feel ko alam na ng mga parents ko that time. Kasi nga, every time na tapos na ang klase, pupunta ako sa mga closet nila, which is andun ko sinusukat yung mga palda na Ay, mga mga dress, mothers, ganun. mga dress. And also, may time na pinagalitan ako kasi nawawala yung ang tawag ng isang pair ng high heels nila, which is suot-suot ko na. Kaya I think maaga pa lang alam na nila. But thankfully, tanggap naman nila ako hanggang ngayon. They're supporting me, they're loving me the way I am today. Yes, talaga Very tinanggap sila ng mga family nila, ano? Yes. So, next question natin is, paano kayo nag-out sa family nyo? Some of us kasi dito is, yeah. So, sinong gustong sumagot? So, for me, acceptance takes time, a lot of time, especially to to come out to your family. Me, I raised in a family na nag-iisang lalaki lang. So my papa is always dreaming to have a child like a man. So for me, it's very difficult to to show to your father because she's always dreaming to have a naturally born man child. But yes, this is a very difficult situation where I'm stuck kung matatanggap ba ako ng papa ko or what. So yun, nag-struggle ako doon, but I know to myself that kaya kong sabihin sa papa ko, and nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya, and yes, tanggap niya naman ako because when I was young, at the age of 7, napapansin niya nang kakaiba talaga ako sa iba. So nahihiya lang din siyang mag-come out sa akin, nahihiya lang din siyang sabihin sa akin na napapansin ko na iba ka sa kanila, na kahit ganyan ka, tanggap ka namin. So andun pa rin talaga yung mahihiya ka, or andun pa rin talaga yung matatakot ka na sabihin sa kanila kahit na alam na nila sa sarili nila na tanggap ka nila. So ayun. Nagkakahiya. Sa akin naman, kabaligtaran nung kay Zoe. Yung sa akin is, hindi ako nahirapan. Kasi, kumbaga, nung bata pa ako is, gano'n talaga ako. Hindi ako nahirapan kasi, nalaman na lang nila na ganun na ako, na tinanggap na lang din nila kasi yung father ko is tinanggap niya na lang din. Tapos si mother ko supporting me, binibilan niya ng mga Barbie dolls para makipaglaro sa mga pinsan ko na babae. So yun, hindi ako nahirapan mag-out sa kwan ko. Kumbaga, hindi ako nag-out. Sila na lang nakalaman. Yes. I agree with her. Yes. Hindi ka agree. We have the same experience. Okay. Alright. Same tayo. Same. So, same. Okay. So actually, tama silang dalawa. Hindi din ako nahirapan na Yes, mag-come out. nakwento Kasi niya nga yeah, kanina eh. As what I said earlier na feel ko alam naman na nila. But nung time na sinabi ko mismo sa kanila na I am trans woman, that I am going to be a trans woman, hindi na din ako nagtaka na, what I mean, hindi na din ako natakot na baka husgahan nila ako. But instead, they are accepting me, they're supporting me the way I am. Yes. Kasi dapat yung family sila dapat yung unang magpo-provide na magpapa-feel sa atin na safe tayo. Safe tayo, safe yung paligid natin. Yes. Next question natin. Anong favorite part nyo sa pagiging part ng LGBTQIA community? Yeah. Part. Kung yung acceptance, yung love, yung support. Support. Yeah. Ano yung pinaka-paborito niyo? Well, for me as a part of the LGBTQIA+ community, my favorite part of being in the part of the LGBT community is to inspire everyone. Because as a part of the LGBTQIA+ community, we need to uplift everyone, not only yourself. You need to empower everyone. You need to empower the people who surrounded in you. So, hindi lang dapat ina-uplift natin yung sarili natin dahil alam natin nasa tama tayo. Kailangan din natin i-uplift yung community natin para tanggapin tayo. And that is the very my favorite part of being in the LGBTQIA+ community because
there is a certain way na alam ko sa na makaka-inspire ako ng mga tao. And that's it. Yes. Yung favorite part ko of being part of this community is yung mga tao na nagbibigay ng ng event para sa community namin na doon namin na-feel na accepted kami this community, na feel namin na part kami ng komunidad na ginagalawan ko namin. Yes. Si Ma'am Maripos. Sa part naman na favorite ko is yun yung hardworking tayong mga LGBT. We queers individuals are very hardworking, diba? Sometimes we are we are teachers, we are makeup artists, we are raqueteras, Yes. we are the breadwinner of the family. That's why we have a purpose. We are not just a queers, but we are a purpose in life na hindi natin kailangan questionin because we have the talent and we have the mindset na we are kind to sa ating family, especially tinutulungan natin ang ating mga magulang, tinutulungan natin ang mga komunidad kasi kung wala tayo, bakit maganda ba ang mga tao? Kasi tayo ang nagpapaganda sila. As a makeup artist myself, isa po ako sa mga nagpapaganda ng mga kababaihan na yun naman. Okay, tama. Okay, Yes, okay. si Miss ano pa. Baliwin na lang kaya yung segment na to. Oo. So, of course, oh my gosh, wait lang. Oh my God. Lana. Okay. So, of course, for me, my favorite part is being a change for the environment. Of course, as part of the LGBTQIA+ community. As all you know, I am a member of Ligtas Kalikasan in my community where lahat kami is part ng LGBTQIA+ community. Ginawa ito ng organization para i-uplift yung community natin, not just for the environment, but para na din sa kaligtasan at para na rin sa mga future generations. Para at least paano is we are not just saving our earth, we are also saving the future generations so that they can also enjoy the beauty and diversity of our Yes, Yes, so- naman, beauty with a purpose. Beauty with the purpose talaga ang ating mga queens. Nandun na nagpapasalamat sila sa mga orgs na nag-open ng doors para sa kanila. Yes, And yes. especially nasabi rin ni Ma'am Mariposa na kung paano nila pagandahin. Ang hindi lang yung mukha-mukha natin kundi yung pagandahin din yung komunidad. Ando doon nabubuo sila ng connection sa iba pang mga tao. And syempre yung sinabi rin ni Ma'am Zoe na magkaroon tayo ng purpose at i-uplift natin lahat sa ating community. So kung may favorite, syempre may hardest part din. So okay lang ba na i-share po ninyo kung ano yung mga experience nyo na baka sakaling may makarelate sa ating mga viewers? Yung sa tingin yung hardest part naman po ng pagiging LGBTQIA+ sa community. Well, for me as a part of the LGBT community, definitely the hardest part of being in the part of the LGBT community is acceptance, because as we all know that discrimination is one of the most ongoing issue not only here in the Philippines but across the globe. That is why I'm always joining beauty pageant to stand in the front as a diverse representation of someone who can give the knowledge to the people, especially in Soji Bill, because Soji Bill is very important here in our community because Soji Bill, it cannot only protect us, the LGBTQ community, but also the whole humanity. So that is the hardest part of being in the part of the LGBT community, because a lot of people discriminating us, cannot truly accept who we are. Ladies and gentlemen, we should always look in the eye of the people. You should don't discriminate that certain people, you don't have to judge them as they what you can see in your eye, but we can truly uplift kindness to them, because we, the part of the LGBTQIA+ community, have a purpose here in our community. We are not just uplifting our community, we're uplifting everybody to feel safe, to feel loved, and to feel protected. Yes, well said, our queen. Okay, the hardest part for me is, setting the beauty standards in our community.
Kasi 'di ba, kasi sabi nila yung mga tao, kapag bakla ka dapat mukha kang babae. Kapag bakla, kapag tomboy ka, mukha kang lalaki. Pero no, it's not it. It's not the physical appearance that can criticize from you. It always the feelings, it always the heart, kung ano yung tinitibok ng puso mo. Ay, kailangan maganda ako kasi bakla ako, baka ano. No, I just want to address this issue for every people that you don't need to criticize them by their physical appearance. You just need to accept them. You just need to embrace them for who they are. Because sometimes, sometimes it is not hard to spread kindness. It's just so easy. It doesn't cost you anything. So if you judge a person by her or his physique, try to judge yourself first. Manalamin ka. Tignan mo muna kung sino ka, tignan mo muna kung maayos ba yung mukha mo, maayos ba yung tingin mo sa sarili mo. That's it. That's how we need to dun mag-work eh. Just respect begets respect. Tapos I want to address pa sa mga sinusuot ng mga LGBT na you can dress whatever you want. Pero meron pa rin talagang specific event na hindi mo pwedeng isuot yung gusto mo. Kasi may tinatawag tayong may tinatawag tayong dress code. Kumbaga, kung kapag nasa school, pwede kang manamit ng yun lang na very, very, sa mga trans, hello there, sa mga nagsusuot ng chuchu, kailangan mong manamit ng maayos and then, it reflects ba? Yes. Ano, bakit? Ala, Mama JP, you're interrupting my podcast. Yung sa akin naman is, in this community na hindi na kami safe, there's a lot of news kasi na merong transgender na ganito, ganyan. Natatakot lang kami na baka someday, wag naman sana, di ba? Na baka magaroon din kami. Ang masasabi ko lang is that, be acceptable. I-accept nyo kami. Hindi naman kami mananakit. We spread love. We spread happiness. Yun lang. We spread creativity. So, be accepted. I-accept nyo kami para walang away. United, makakatakot kasi mo may isang kek ganitis na ensin yan. Lawana. Of course, for me, my answer is just like our answer. That is why I always tell the youth to not listen to what they're saying, because at the end of the day, everyone is entitled about their own opinion, but it is up to us and how we react to it. That is why we should use our voice to what is right and be the change that we want to see in this world by leading by example. Because at the end of the day, that doesn't shape us. Because what shapes us the most is how we move forward and be the change that we want. Yes, well said. So let's proceed na sa advocacy ng girls. As part of the community, may mga advocacy rin silang ilalatag para sa ating partner. Kaya naman, feel free to share your advocacy, queens. Yes. So, mag-start tayo kanina po. Sige, sa akin na. Okay po, kayo, Ms. Zoe. So, as a student of hospitality management, I advocate for sustainable environmental recycling to support education for how many years. So, yun talagang ginagamit kong advocacy because I wanted, to uplift the our environment, especially because without environment we can be able to live here in our society. So habang pinapangalagaan natin yung nature natin, definitely nakakakuha tayo ng tulong galing sa environment. We can be able to help our environment while uplifting the futures of the society. So ayan, yung advocacy ko is focusing on recycling. So yan, by recycling ng mga like us student, we can be able to support our education because those trash here in our society, we can recycle it into more productive and we can be able to sell it to the structures na ganyan para makatulong sa pag-aaral natin. And habang
habang nagkakaroon tayo ng income na nakukuha natin kahit saan na mga basura, napapangalagaan din natin yung kalikasan natin. And hindi lang tayo ang nakikinabang ng mga tao, but of course, nakikinabang din yung kalikasan natin na magagamit pa ng mga susunod pang henerasyon. So, yung advocacy ko is for the security of our Mother Nature para mas lalo pang gumanda, mas lalo pang mapangalagaan at mas lalo pang gumanda lalo sa mga susunod pang henerasyon. So, ayun. Advocacy for environment. I've been advocating for mental health awareness for years, and this is to spread awareness and this is to educate every youth that they are matter. We are here. They are always a certain people that can support them, that can lean on, that they. My God, ulit Tagalog. Ito ha. Ang advocacy ko po ito ay para sa mga kabataan na Struggle. Ikaw nga muna. Ako natin. I am advocate for Sorry. I'm an advocate for low income as a family na hindi naman ganun kataasan yung income. So, pag may nakikita kayong vendor or pag may nakikita kayong yun nga na nagtitinda sa palengke, kaya ganyan, please support them. Bumili kayo kung kaya nyo, ganyan. Kung kaya nyo namang wag silang kutsain. Meron kasi yung mga nangungutsa na, yung nanay mo ganito, ganyan, yung tatay mo ganito, ganyan. Wag po. Kasi naapektuhan din sila, naiiya sila kung sasabihin nila na ganito yung trabaho ng mga father nila, yung parents nila. So, be accept, kumbaga, ang tawag dito, kung wala kayong magandang sasabihin, tawag dito, wag na lang kayo magsalita. So, support nyo sila kung kaya nyo, and A little kindness can go a long way. Tama. Alright. So, as you all know, I'm always advocating education to help mitigate or change poverty. Because we all know naman, alam naman natin lahat na ang poverty limits the access of basic needs. Yes. Of course, sana yan sa edukasyon, transformation, especially mga food resources, and lastly is the equal opportunity for all. That is why it often force children to work instead of studying. That is why it's very important for us to be educated, because education is the key to unlocking every individual's potential. So it gives us knowledge and skills to find a better job and earn a stable income so that it will break the cycles of poverty. Oo, tama naman talaga na dapat hindi lang puro beauty ang meron sa mga girls. Dapat dadagdagan natin yan ng purpose para maging beauty with a purpose. Yes, tama yun. So nakikita ko naman lahat ng mga advocacy ng ating mga queens ay talagang useful. At saka, ang message ko lang po sa kanila na dapat magtuloy-tuloy pa po tayo maging advocate ng mga ganyang bagay. Kasi ang sinabi nga rin po ng partner ko kanina na dapat tayo ay beauty with a purpose. As we conclude our colorful chikahan, may mga message ba kayo sa mga ensinyan na part ng LGBTQIA+ community? Isa na lang yung hingan natin ng message si Queen. Si Binibe Queen, 2026. Miss Zoe. Yeah. So ayan, magandang araw sa ating lahat. So the message that I would like to give to those people who's afraid to come out, please be true to yourself. Because being true to yourself is something that you would be proud of. Don't be scared to come out. Huwag nating pakinggan yung mga taong nasa paligid natin. Bagkus mag-focus tayo sa sarili natin. Matuto tayong ipakita sa mga tao kung ano ba talaga ang tunay na kasarian natin. Because being the part of the LGBTQIA+ community is not a sin. Hindi po siya kasalanan at never po siyang magiging kasalanan dahil ang pagiging part ng LGBTQIA+ community ay isa pong blessing sa ating lipunan, because we are spreading some kindness, we are spreading love, we are spreading diversity to our community. So lagi tayong magpakatotoo sa sarili natin, at sa mga taong natatakot pa na mag-come out sa ating lipunan, huwag kang matakot. Lagi mong tatandaan,
hindi nakukuha ang pagkatalo sa hindi nakukuha ang unang pagkatalo sa isang beses na pagkatry lang. Lagi mong itry ng itry, lagi kang sumubok ng sumubok kahit maraming tao ang hindi naniniwala sa'yo at maraming tao hindi tumatanggap sa'yo, magpatuloy ka lang. Lagi mong tatandaan na merong, place para sa atin, tatanggapin tayo at merong time. Like what I've said, accepting takes a lot of time talaga, especially here in our community. So, sa mga taong natatakot pa mag-come out, huwag kayong matakot. Be true to yourself lang, maging authentic tayo. Ipakita lang natin sa kanila na, magpakita tayo ng kindness, ipakita natin sa kanila na yung pagmamahal natin. Because, one of the most powerful weapon to those people who is really hard to accept the LGBTQIA+ community is love. Yes. Love conquers all. As we all, lahat tayo, iba ang nagagawa ng love, iba yung nabibigay ng love sa mga tao, iba yung ipinapakita ng love na ipapakita mo sa mga tao para ma-accept kanila. So, lagi lang tayong magpakita ng kindness, ipakita sa kanilang mahal natin sila. At alam ko naman na darating yung perfect time para i-accept ng LGBTQIA+ community sa ating lipunan, mawawala na ang diskriminasyon at mawawala na ang pagkikritisay sa mga tao na parte din ng LGBTQIA+ community because we are in the same community. So we should uplift everyone so that walang maiiwan. Lahat tayo aangat. Yes. We are all Alright. Yes. Sabi nga, uplift, support, and spread love. Yes. Talagang ibang nagagawa ng pagmamahalan sa isang komunidad. Napakaganda, inspiring talaga yung message ng ating Queen Zoe for Binibe Queen 2026. Nice ka lang naming batiin ng good luck and advance congratulations. Congrats! And syempre, ang ating mga ibang queens din, kung if ever na may sasali pa kayo sa ibang pageants, congrats and good luck din po sa inyo. Yes, good luck girls. Kay mga queens, kung may babatiin man kayo, feel free na batiin natin sila ngayon dito. So, ayan, gusto ko lang batiin yung part ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month. Yan, magpatuloy tayong, spread the love, spread yung awareness sa mga tao at patuloy nating isulong ang pagkakapantay-pantay, pagkakaisa at pagtanggap sa ating lipunan. So, yun lang ang gusto kong batiin na Happy Pride Month sa ating lahat. Yes. Okay. Kaya please. Okay. Queens. Ikaw, partner, baka may gusto ka namang batiin. Wala. Binabati ko lang lahat ng ng tao na anong tawag dito? Matapang. Kahit marami na silang na pagsubok sa buhay, pinipili pa rin nilang maging matapang, maging totoo sa sarili nila. Yes. Yun naman kasi yung dapat gawin eh. Kasi kung hindi mo mararamdaman yun, kung hindi yun ipinaparamdam sa'yo nung community, yung tao sa environment mo. Yes. Ako naman, nais ko rin batiin ng lahat ng kasapi ng LGBTQIA+ community na Happy Pride Month po sa Happy ating Pride lahat. Month! Happy Pride Month po. At yun nga, gaya po ng sinasabi ng ating mga queens kanina, na be true to yourself kasi that is the thing that you can be proud of. So, Happy Pride Month po sa lahat ng Yes. ating mga viewers dyan. Okay. Tandaan, bawat karanasan, bawat hamon, at bawat tagumpay ay bahagi ng paghubog sa atin bilang mga Ensinyan. Kaya huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating digital school publication page. Walang iba kundi ang Intelligencers, The Minter. Muli, ako si Andrea Limos. At ako naman si Renz Guevara, kung saan ang bawat boses ay may kwento. At bawat kwento ay may saysay. Ito ang inyong naging kasama sa pangalawang episode ng Minter Talks!